Mahal kita. Mahal din kita. Saan tayo pupunta? Sikreto. May sorpresa ako sa'yo. Mahal, may surpresa din ako sa'yo. Mayroon akong 2 regalo para sa iyo. Isang sanggol sa buong Shinju. Anong ginagawa mo? 3, 2, 1, surprise! Napakaganda. Happy 5th anniversary asawa ko. Kaya naalala mo ang lahat? Nangako akong dadalhin kita para makita ang mga bituin. Sabi nila, magiging bituin daw ang mga tao kapag namatay. Mahal, sa tingin mo ba, titingnan ako ni Papa mula sa langit? Asawa ko, malapit na kayong magkita muli. Ano? Ngayon, ipapadala kita para makita siya. Asawa ko. Huwag kang mag-alala, si Master Shen ay aking lilinisin para sa'yo. Ito ang surprise na handa mo para sa akin. Gusto mo bang patayin? Bakit naman? Baby, may baby na tayo. Iligtas mo ko. Lindsay Yuan, baby ay nandito. Yung nasa tiyan mo ay hindi ka aw-aw mamatay. Napakahayop yung dalawa. Alam mo ba, pinakaaya kong pagmumukha mo? Anong gusto mo? Sa impyerno kasama nito. Mr. Lin, patay na ba si Shen? Hindi ko inaasahan. Kasalanan ko. Simula nang pumanaw ang biyanan ko, naging emotionally unstable na siya. Siya ay mas nalulumbay pagkatapos ng pagbubuntis. Dapat lagi akong nasa tabi niya. Kung hindi ako pumasok sa trabaho nung araw na yun, hindi siya aalis. Hindi siya umalis. Nagpakamatay? Anong tungkol sa pagkamatay? Nagpakamatay? Pakamatay. Nagpakamatay? Nagpakamatay daw. Kasama isang mabuting asawa at malaking negosyo ng pamilya. Nakakaawa talaga. Napupunga sa muka. Kapatid ko, patay ka na ba talaga? Ang anak ni Shen, si Sheng Xiang, nahulog sa bangin at hindi alam ang kanyang kinakatayuan. Pumanaw ang kanyang ama at walang namumuno sa Shen's group. Kapatid ko. Ramdam ko, ang kamatayan ng kapatid ko hindi ganun kasimple. Kunin mo lahat ng impormasyon tungkol kay Lindsay Yuan. Hayaan niyo akong mamatay. Anong ginagawa mo? Huwag ka nalapit. Si Shen Yang ay matalikong kaibigan. Patay na siya. Ayoko nang mabuhay. Miss Su, huwag mong madali sa desisyon. Umalis na kayong lahat. Tutulungan ko si Miss Chu na bumalik para magpahinga. Tara na. Excuse me. Si Shen Yang, patay na siya. Tara na. Shen Yang, paano kung maganda at mayaman ka? Hindi ba ako mapahamak na tinulak kita sa kamatayan ng aking sariling mga kamay? Hay, kahit multo ka, ikaw ang pinakapangit. Magandang palabas yun. Hindi ka masama. Simula ngayon, si Mrs. Shin ay sa iyo na. At akin ka. Gusto mong makuha ang Shenxi, kailangan mong makuha ang password sa ligtas ni Shen. Patay na sila. Ang idiot na si Shen Yang, hindi mo dapat isulat ng password ng maaga at iwan sa amin. Di ba best friend ka niya? Hindi ba niya sinabi sa'yo? Ikaw pa rin ang kanyang mabuting asawa. Paano hindi mo malalaman? Mukhang binabantayan ka ni Shen Yang.
Ako lang patay na patay sa'yo. Iniisip mo ba siya? Tumahimik ka. Sa palagay ko, nakita ko si Shinshin yan kaninang umaga. Paano mangyari iyon? Nahulog siya mula sa mataas na bangin. Ay, bakit seryoso mo? Hanapin ko ang tamang kombinasyon. Kailangan mong mag-alala tungkol dito ngayon. Ano nagpaparanap sa akin ng komportable sa kama? Bilisan mo! Anong nangyari? Shenxing Yang! Totoo talaga! Hindi ako nagsisinungaling sa'yo! Siya yun! Baliw. Ito bang kabayaran? Darating ba siya para maningil sa ating buhay? Kung patuloy ka magsasalita ng walang kabuluhan, umalis ka na. Huwag kang umalis, natatakot ako! Di ba sabi mo patay na siya? Sue, dapat ay mayroon kang psikolohikal na kalidad kung gumawa kang masamang bagay. Huwag kang magpahamak sa libing bukas. Paumanhin. Ipinapangako ko na hindi ako magiging paranoid bukas. Ang libing ni Senshi ang bukas ay magpapahinto sa buong proseso. Pupunta ako sa libing bukas para ipahayag ko sa buong mundo ang kanyang pagkamatay. Hindi ko hahayaang magkamali sa libing. Alam ko, patay na siya. Baka tanggap ka na ng pamana. Buti na iintindihan mo. Hindi ako naniniwala sa mga multo at Diyos. Kung mayroon man, pumunta lamang sa akin. Kapatid ko, tinapakan ka at binatan ang mga asawa at mga kasintahan walang saysay. Pagkita ka sa bibig, hindi ako naniniwala na sindi sila. Kung ang langit ay hindi patas, kukunin kong hustisya para sa iyo. Bukas, magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Shenxing Yang, hindi mo ba ako mahal? Magandang lugar ito para dito tapusin. Magpahinga ka ng payapa. Sasabihin ko sa pamilya Shenxi at pamilya Shen. Manahimik ka sa iyong kamatayan. Huwag kang mapakit at maglaro ng mga birada muli. Shangji, ingatan na sarili mo dyan. Pumunta ka at bigay si Gojo ng isang pangarap. Ang matandang likod na ito ay tagapag-alaga ni Shenxing Yang hanggang siya ay lumaki. Para siyang half-mother niya. Ang babaeng ito ay patay na. Panginoon, hindi ba? Napakaraming tao sa Shen Group na naghihintay na magsimulang magtrabaho. Ang kawalan ng pinunang problema ngayon. Si Miss Shen ay isa lamang anak na babae. Walang ibang pagkakataon. Hindi natin hahayaang bumagsak ang stock na ganito. Kailangan natin mag-isip ng paraan. Guys, nawalan ako ng pinakamahalagang tao sa buhay ko. Naniniwala akong mas emosyonal ako kaysa sa sino man dito. Pero ang sakit, ang ating pangunahing prioridad ay kung paano tutukan ang mga mahalagang konsepto. Ito ay isang imperyo ng negosyo na naipon ng mga henerasyon sa pagsusumikap. Hindi natin hayaang masira. Si Lao Shen at Xiao Shen ay naglaho na sa atin. Bilang kamag-anak, ipinapahayag ko, simula ngayon, ang Shen Group ay opisyal na pinangangalanan bilang John Shen Group. Ako ang magiging chairman. Pangungunahan ng lahat na bumuo ng isang mas malakas na imperyo ng negosyo. Anong ibig niya sabihin? Gustong kunin ng isang manugang ang lahat ng assets ng Shen Group? Manahimik ka. Siya ang lehitimong manugang ng pamilya Shen. May karapatan siyang magmana. Minsan sinabi sa akin ni Shen Yang, hindi siya interesado sa pamamahala ng kumpanya. Gusto kong ibigay ang kumpanya kay Zi Yuan, kaya kinuha ni Zi Yuan ang Shen Group. Ito rin ang hiling ng nobya niya. Ngunit hindi nararapat na ibigay ang kapangyarihan sa libing ng nobya. Ano hindi nararapat? Sa harap ni Sin Yang, bigyan mo siya ng paliwanag para may kapangyarihan siya. May iba pa bang laban dito? Ikaw, sumasang-ayon ako. Okay lang yan. Sumasangayon ako. Sumasangayon din ako. Sumasangayon ako. Opisyal kong idineklara. Tutol ako.
Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Multo! Huwag kang lumapit! Nandito na naman siya. Imposible yan. Natatakot ang mga hayop kung 10% sa kanila ay may mali. Xinyan! Ikaw, Matagal na tayong hindi nagkita. Mahal. hindi ka patay. Napakadelikadong muka. Paano ito nangyari? Si Shuwei nag-splash ng malinaw. Kalimutan mo na, hindi ikaw si Shen yan. Sino ka ba? Tingnan mo mabuti. Ako ang asawa mo, Xinyan. Wewe, hindi ako kilala ng asawa ko. Ikaw naman, matalay kong kaibigan. Umalis ka! Umalis ka! Kakaiba naman. Umiiyak ka sa lapid ako? Hindi mo ba ako na-miss? Bakit pagbalik mo hindi ka masaya? Umalis ka na! Umalis ka na! Si Shen Xinyan ay patay na. Hindi ikaw siya. Sigurado ka ba hindi ako si Shen. Ikaw mismo pumatay sa kanya. Asawa ko? Ayaw mo ba akong mabuhay? Nais ko sanang mabuhay pa si Xinyan. Pero, maliban sa mukha mo, na insaktong katulad niya, hindi ka tama mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay talagang iba sa mga mata ng babae. May anino, hindi siya multo. Kaya hindi patay si Shen. Bilang kanyang editor, hindi siya kilala ni Direk Lin. Ngayon, siya ay dapat isang peke. Tama, isa siyang peke. December 31, 2018. Nakita tayo sa unang pagkakataon. Pinadalhan mo ako ng video. February 1, 2019. Naglagay ka na isang bungkos ng mga kandila sa gitna ng wanyo at nagpropose sa akin. July 7, 2024. Tama na. Asawa ko, ang bagay sa pagitan natin ay nagiging masigit at higit pa sa kamay. Kaya siya si Shen Xinyan. Ito ay isang hindi pagkakanuan. Inabot ko na lang ang kapangyarihan ni Director Lin. Hindi ba ito binibilang? Saan nagkamali? Siya talaga si Shen Xinyan. Paglipat ng kapangyarihan? Anong uri ng paglipat ng kapangyarihan? Hindi pa ako patay. Sino nagmamadali? Itong babae, huwag mong isipin na kamukha mo at magkaroon ng ilang impormasyon. Maaari kang maging isang panluloko sa Shen Group. Asawa ko. Sabi mo naaalala mo lahat sa pagitan natin. Tapos tatanungin kita, naaalala mo ba ang pagkamatay ng iyong mahal na 7 araw nang nakalipas? Naniniwala ko sa kapatid ko. Hindi niya gagawin iyon. Sobrang sakit. Nasa ibaba ng bangin ako nang magising ako. Siguro sobrang sakit ng alaala. Nakalimutan ko lahat. Asawa ko, may isang tao ba na nagtulak sa akin pababa? Tunay ba ito, Peke? O nakadagdas siya sa kamatayan? Hindi mahalaga kung ikaw isang tao o isang multo. Kung gusto mo maglaro, sasamahan kita. Paano ka naman itinulak pababa ng isang tao? Sa araw na yon, ikaw lang ang nasa Kenwen niya. Matapos ko mabalitaan ng iyong pagpapakamatay, dumating kami ni Weiwei maya-maya. 3 lang ang tao doon. Nung araw na iyon, malamang may masamang relasyon kayong dalawa. Buti naman at bumalik ka. Sasamahan kita sa hinaharap. Hindi kita hahayaang magpakamatay. Asawa ko, nang sumikap ka sa mga araw na ito, uwi na muna tayo. Okay. Oo, tama. Wala ko sa kumpanya. Kaya nagkagulo ang mga araw na ito, tama ba? Bukas, magdaros ako ng pagpupulong bilang presidente ng Shen Group. Sana makadalo ka. Anong gustong gawin ng babaeng ito? Oo. Paparusahan kita. Kahit sino ka man, hindi kita papakawalan ng madali. Zenyuan, dapat ito ay peke. Hindi ganong matapang ang bride. May iba akong paraan para maipakita ang katotohanan tungkol sa kanya. Pakitingnan ni Happy ang pick-up sa pintuan ni Shenzai. Kapatid ko, dito ka ba nakatira nung bata ka pa? Miss, ikaw ay naprotektahan ng mabuti matapos mamatay ang matandang amo. Bagamat napakalungkot mo, pero hindi ka sumuko. Sinusubukan niya ba ako? Bago maging malinaw ang investigasyon, hindi lahat ng tao dito ay kawa-awa. Sister Grey, anong ibig mong sabihin? Hindi ka naman si Miss Shen, di ba? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Miss, tumanda akong pinagmamasdan siya. Alam ko nang mabuti kung anong itsura niya. Half-daughter ko siya. Hindi ko aaminin. Mrs. Grey, nasaan siya? Saan mo siya dinala? Sabihin mo sa akin. Ang gusto kong sasabihin. Anong pinagsasabi mo? Gusto kong hanapin si Senya. Kailangan kong tulungan ng kapatid ko. Anong nangyari, Miss Gui? Ano ang dapat
kong gawin? Hindi ko mailanta dito ng ganun kaaga. Kumusta naman? Anong hindi mo masasabi sa harap ng impostor na ito? Miss Zoe, anong ibig mong sabihin? Kanina lang nagkwento akong tungkol sa pagkamatay ng mata ng master. Hindi ko mapigilan ng umiyak. Ganun lang. Oo, ano sa tingin mong pinag-uusapan namin? Paano ako nagpakamatay? Naaalala mo pa ba si Blackskin? Ito ay hunting dog. Kapag nakakita ito ng iba, pupunitin ka nito ng pira-piraso. Blackskin. Siya ba talaga si Shensin Yang? Imposible! Anong imposible? Gusto mo bang kagatin ako ni Blackskin? Si Blackskin ay aso ko. Kinikilala ng mga asong ng mga may-ari. Sa mga taong hindi pamilyar. Sinyan, alam naman niya na bumalik ka. Inutusan ko si Blackskin upang sunduin ka at batiin ka niya. Miss ka na rin niya. Oh, umutot ba ito? Blackskin, maglaro ka. Hindi ba nagpapakamatay ka? Bakit hindi ka namatay? Oo nga, nagbibiro lang pala si kuya. Ito ba ang iyong ikinakasal? Isang mapangwasak na kapatid, isang malupit na ginan, isang mayabang na sister-in-law, at isang mapangaring makabit. Hindi ako namatay upang hindi ka mapahiya. Hay nako, galit ka pa rin sa akin. At bumalik ka pagkatapos mong mamatay at kakaiba ka pa rin kumilos. Shensin Yang, gusto mo bang mamatay? Uy. Kapatid, ako ang sister-in-law mo. Didisiplinahin kita. Huwag ka na magtanong sa kuya mo. Hindi ikaw si Shensin Yang. Hindi kailanman lumalaban si Shensin Yang. Hindi kasi ako lumalaban. Pwede mo akong tratuin bilang isang malambot na kamago. Ako ay isang taong nagkaroon ng kamatayan noon. Ikinalulungkot ko ang sarili kong buhay. Ang paglalakbay na ito sa impyerno. Tama na. Kakabalik lang ni Simya ngayon. Hayaan mo siyang magpahinga ng mabuti. Pumasok ka at matulog. Okay, sa bagay, sapat lang ang tulog ko. Sa katapusan, Kuya, may mali. Ang babaeng ito ay hindi si Shensin Yang. Ano ang ibig mong sabihin? Na nagpupulong ng mga shareholders? Aagawin ba ng putang ito ang iyong kumpanya? Tumahimik ka. Tunay o hindi, nakakita sa isang tingin. Weiwei, kunin ito para pagsusuri sa DNA. Kapag ang pagpupulong ng mga shareholders, gusto ko makita ng personal ang balat niya. Pasensya na po, ilang araw na akong nawawala. Nagdulot ako ng maraming abala sa inyo at sa kumpanya. Humihingi ako ng paumanin sa lahat na nandito. Huwag kayong mag-alala. Ang pagpupulong ng shareholder na ito hindi para ilipat kayo. Ngunit nais kong formal na magpasalamat sa aking asawa, Mr. Lindsay Yuan. Salamat sa iyong oras nang wala ako at sa pag-aalaga sa aking kumpanya sa Shen family. Pagkakataon lang, mabuti nandito na ako. Hindi mo kailangang magtrabaho ng husto. Ngayon, inaanunsyo ko, ang posisyon ng Pangulo ay binalik sa orihinal nitong may-ari. Ako, si Shensin Yang. Paano mo papapatunayang ikaw si Shensin Yang? Tulad ng alam ng lahat, nagpagkamatay si Miss Shen at namatay ng 7 araw nang nakalipas. Sabi mo ikaw si Shensin Yang? Sa tingin ko isa kang peke para kunin ang pera at ipalipat sa pamamahala nito sa isang pekeng tagapamahala. Hindi ako sangayon. Sangayon. Ginoong Zhang, ang pagpupulong ng mga shareholder bukas. Pakiusap, kinukumpirma ni Mr. Lin, isa siyang impostor. Huwag kang mag-alala, may paraan tayo. Hayaing pakita niya ang kanyang sariling buntot. Paano mo mapapatunayan hindi ako si Shensin Yang? May paraan ako. Sa tingin ko, alam niyo lahat. Ang mahalagang dokumento ng Shen Group, nasa ligtas na ito. Ang password ng safe, ang dating chairman at Shensin Yang lang ang nakakaalam. Kaya, kung mabubuksan mo itong ligtas, maaari nitong patunayan ng iyong pagkakakilanlan. Magandang ideya. Pakiusap. Natatakot ka ba? Sabi mo pwede kang magpanggap ng kahit sino, pero nagpapanggap kang presidente ng Shen Group. Sa tingin mo ba ay magtagumpay ka dahil lang sa kamukha mo siya? Maaaring magtagumpay ka sa kabila ng 4 ng pagtutol. Ang presidente ng Shen Group ay hindi agresibo at imposibleng tratuhin ang magaling niyang kaibigan na si Miss Sue. Mga masasamang salita ang nabitawan, ikaw ay babaeng nalalantad na. Alam mo
namang ako ang presidente ng Shen Group. Ang tao ay nagbabago. Katulad ng mukha mo ngayon. Pakiramdam ko hindi kita kilala. Masisisi ba kita? O peki ka din? Ikaw ay malinaw na pahayag. Huwag magsalita ng kalokohan sa kanya. Buksan mo na! Nagsasalita ng walang katuturan. Hello? Nakuha ko ng DNA test report. Wewe, hindi kita sinisisi sa hindi pagkakaroon ng edukasyon. Ngunit kailangan mong tandaan, huwag sagutin ang telepono kapag nasa meeting. Excuse me. Pagdating ng report, tingnan ko kung paano ka magiging mayabang. Huwag hayaang maghintay lahat. Buksan mo na ang box. Walang multo. Patunayan mong iyong identidad. Ano ang mapapatunay ng impostor? Ang peke ay hindi magiging totoo. Ito ang unang hakbang sa paghihiganti at pananampalataya. Kailangan maging sensyen niyo ako. Sige. Hindi talaga ikaw si Shen. Lumabas ka na dito, impostor! Huwag kayong mag-alala. Ano pa bang magagawa mo? Para kang aso. Ang ingay mo. Nakapindot lang ng maling password. Sige. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sapat bang katahimikan ngayon? Pero tama ka pa rin. Itong box na to, kung matalo ka lang 3 beses, mawawala ang mga peking produkto nito. Mayroon kang huling pagkakataon. Dahil may huling pagkakataon, maglakas loob ka bang tumaya sa akin? Tumaya. Isa kang hindi kilalang peke. Anong pustahan mo sa akin? Itong mukha. Hanggang ganitong mukha ko. Ako ang nobya. Mabuti. Pero, kung matatalo ka, iisahin ko ang pagmumukha mo. Kalihim, Su. Huwag magsalita ng kalokohan. Ay, tingnan ang alaala ko. Nakalimutan na kita. Ikaw, at ikaw. Sa tingin ba ninyo lahat ako ay peke? Kung totoo ka, nakatayo ang patiyan at nagduduwal dito ngayon. Pangulong Zhang, ito ay masyadong hindi sibilisado. Huwag kang umihi kahit saan sa loob ng kumpanya ko. Since lahat na nandito ay nininiwala kay Ms. Sue, ibig sabihin kakampi niyo siya. Bakit hindi tayo magposta ng sabay? Pusta-pustahan. Maaari ba akong matakot sa iyo? Lahat. Ngayon ay nagtutulungan tayo para paalisin ang peke na tao na to. Okay, pupusta ako. Ako, sasali din ako. Bilang mo ako. Tapos na ang taya. Ikaw babae, ano ang iyong mga konsekwensya? Ang mga sure ni Shen ay nasa kamay ng lahat dito. Ang mga sure ni Shen ay nasa kamay ng lahat dito. Ano? Kapag natalo kami, ibibigay namin sa iyo lahat ng shares? Bakit? Paano? Huwag kang maglakas loob at tumaya. Okay, sa kadalihanan nito, ayusin ko ang pagpupulong bilang Pangulo ng Shen. Walang katotohanan. Ibig sabihin, hindi ba sapat na sabihin na ako ang pangkinalakip ng Shen? Itinaya mo sa Secretary Su? Ayos lang. Mayroon lang kumidensya para ipakita ang kanyang mga panuloko. Sino nagsasabing hindi ako pwedeng tumaya? Ako si Zhang Guande. Handa akong kunin ang lahat ng bahagi sa aking kamay. Isa kang peke. Gusto pa ding makuha lahat ng shares natin. Hindi ka takot mamatay na nakalunod? Isang maliit na sinungaling. Natatakot akong hindi mo kaya. Sabay tayong tumaya. Sige, tumaya! Matapang. Pagkatapos ang kontratang ito ng paglilipat ng mga pagbabahagi, pakipirmahan ito. Pirma? Hindi ito larong bahay pambata. Kung gusto mong tumaya, kailangan mo maging seryoso. Parang hindi tunay. Sa totoo lang, walang kahulugan ang taya mo. Kasi, hindi ikaw ang Panginoon sa lahat. Pagtitiwala at ikaw, sekretarya ka lang na walang share. Anong gagawin mo para tumaya sa akin? Sue, sinimulan niyo ang larong ito. Ito ba ginagamit lang ang lahat ng shareholders bilang baril? Anong gusto mo para tumaya ako? Kung ako si Shen yan, ikaw ay nakadepende sa akin. Ako ang pangunahing babae. Ang aking susunod na tatak, lumibot sa Shen Group.
mistress. Hindi ako Senyang. Hindi kailanman pinagdudahan ni Sinya ng aking relasyon kay Sue at ang dami niyang alam. Bilisan mo kung gusto mong tumaya. Ako ang mahigit ng pangulo ng Shen Enterprise. Ang oras ni Lin Wenji ay napakahalaga. Secretary Lee, wala ka bang control sa peking ito? Anong kinakatakutan mo? Tingnan ng mabuti. Huwag hayaan ang impostor na ito. Manloloko sa pangalan ng Pangulo. Okay, tataya ako sa'yo. Napakaraming numero. Hindi ako naniniwala magagawa mo ito. Sir, may appointment po ba kayo? Tinawagan ako ni Secretary Sue. Ito ay isang ulat tungkol sa iyong kapalaran. Umalis ka sa daan. Ang mga shareholders at Sue pumirma na sa papel. Dapat mo bang subukan ang huling pagkakataon? Asawa ko, wala ka bang stress sa iyong mga kamay? Hindi ko kayang magtanggi. Pipirmahan mo rin. Kunin ang mga bagay sa iyong mga kamay bilang bargaining sheet. Salamat, asawa ko. Pangako ko. Ito na ang huling beses na tawagin mo akong asawa. Mabubuksan niya ba talaga ang box? Anong kinakatakutan mo? Hindi niya ito binuksan ng 2 beses. Natatakot ka bang buksan niya ito sa huling pagkakataon? Magpatuloy ka. Tapos na ang sugal. Dapat manalo ako. Kapatid ko, ito ba ang numero? Ang password talagang karawan ng aking ina. Paano kaya ito? Ito ay imposible. Siya talaga si Shen Sinyang. Wala na tayong mga share. Tapos na. Tapos na lahat. Sabi mo impostor siya. Huwag kayong mag-alala. Siya talaga si Shen Xingyang. Bakit pangatong beses siya nagkamali sa password? Pero ngayon, nabuksan ko ang safe box. Mali ka! Sue, hindi ka ba magaling sa math? Sa 10 numero, 6 sa mga card na ito ay pinakalo din. 3 beses lang akong maaaring magkamali. Sa tingin mo, posible ito? Naniniwala ka ba sa mga shareholder? Sue, Dapat mo sabihin sa akin kung ano ang nangyayari ngayon. Ibalik sa akin ng shares. Oo nga, ibalik mo din sa akin ng shares. Kayo. Naniniwala ka ba talaga na siya si Shen Xingyang? Kung ano ang sinasabi mo, hanggat kaya kong buksan ang safe box, kaya kong patunayan ang sarili ko. Bakit hindi mo aminin ngayon? Asawa, anong masasabi mo? Kung ikaw si Shen Xingyang, kailangan ko ng test report. Anong report? Isang katumang ulat ng iyong DNA sa DNA na legacy ni Xingyang. Narito ang eksperto. Malapit na yung kamatayan. Kaya may backup pa rin tayo. Takot na takot akong mamatay. Madali at tignan ito. Maaring hulaan ng tao ang password, pero hindi magiging mali ang DNA test. Pwede ka nang umalis. Ang peke. Patay ka ngayon. Buksan mo at tignan. Paano ito nangyari? Siya ay isang peking Shen Xingyang. Ikaw? Ano ang resulta? Ibabalik ba natin ang shares? Itaboy mo ang mga impostor na to. Anong impostor? Buksan ninyong mga mata tumingin sa akin ng malinaw. Ako ay isang immortal. Imposible! Ito ay mayroong pagkakamali. Isang grupo ng mga tanga. Ako at si Senya ay kambal. Magkaroon pa rin ng DNA. Di ba sabi mo hindi magiging mali ang medical test report? Siya ba talaga? Ano ang dapat natin gawin? Siya ay nagbabalik. Bumalik siya para maghiganti. Tumahimik ka. Mrs. Shen, hindi ikaw. Hindi ko kailanman lumaban. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Patawarin mo ako. Nilin lang din ako. Patawarin mo ako. Ibalik mo sa amin ang mga shares. Patanda na ako. Patawad, Miss Shen. Ang mga shopping mall tulad ng mga lugar ng labanan, kailangan mong tanggapin ito. Mga tao nagtatanong sa akin pagkakanilan, hindi ko siya hayang manatili sa Shen Group. Lumabas na kayo. Ikaw at si Secretary Sue ay nasabi na siya ay peke. Oo, kailangan mong bayaran kami. Balik mo sa akin ang mga shares ko. Huwag kalimutan.
nawala din yung shares ko. Wala na ako ngayon. Asawa ko. Paano ko haya na wala ka? Itong lahat ng shares ng Shen Enterprise para sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Patawarin mo ako sa paggawa ng biro. Nais kong ibigay sa iyo yung lahat ng mga pagbabahagi at gawin ang larong ito. Sana hindi ka matakot. See you, Juan. Ano ang nilalaro niya? Pinaglaruan mo ako. See you, Juan. Nagkataon na kayo mag-asawa ay nagdala ng magkaparehong dokumento. Pinaglalaroan niyo lang kami. Bubugin siya! Tumigil na kayo! Tumigil na kayo! Tatawag ko ng pulis kapag hindi kayo tumigil. Mag-ingat kayo. Baka tuluyan kayo na mawala ng shares. Napakalupit mo. Tara! See you, Juan. Ano nangyayari? Ikaw talaga si Sen Xinyang? Kung hindi ako si Shenzhen Yang, paano ko ibibigay sa iyo ang kumpanya? Hindi pa ba sapat para patunayan ang aking pagkatao? Isa kang hanga. Wala akong pakialam kung sino ka. Walang dahilan para hindi kumain kapag naibigay na sa bibig. Asawa ko, maligayang pagbabalik. See you, Juan. Paano naman ako? Ano? Bakit mo siya pinipigilan? Nobyo ko siya. Oh? Umalis ka! Zayuan. Spitoin mo yung sarili mo. Zayuan! Zayuan! Magkasama tayo! Dapat din namatay na siya! Sa wakas, napapatunayan na. Zayuan, tayo! Tumahimik ka! Asawa ko, ano ang sinasabi niya? Hinatakot mo ako. Wala. Bangin ng mga mang-iibig kung saan ako nahulog. Anong alam ni Sue? Siya ay isang baliw. Huwag makinig sa kanyang kalokohan. Baliw ako? Iyan din ang nagpapabali sa'yo. Wala kang puso. Kailangan mo magkaroon ng ebidensya. Wala akong ebidensya. Nasa tiyan kong anak natin. Siya ay wala. Nasa akin tiyan pa rin ang baby natin. Baby? Shenzhen Yang. Hindi mo talaga naaalala lahat? Asawa ko, ano kung pinagsasabi niya? Paninirang puri lang. Lindsay Yuan, basta mo bang tumawid ng ilo at sirayan ng tulay? Hindi ba? Ako, hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi mo. Ang alam ko na matalik ko yung magkaibigan ni Shen Xinyang at wala akong pakialam sa'yo. Kung magsasalita ka pa ng walang katuturan, huwag mo kong sisihin sa pagiging bastos ko sa'yo. Wala akong best friend na mang-aagaw ng may asawa. Miss Sue, dapat ka nang umalis. Ngayon din. Paano kung ayoko? Na-record ko ang buong pag-uusap natin ngayon. Kung hindi mo tutuparin ang iyong pangako, ipopost ko ang recording na ito sa internet. Gusto mo ba mawala ng mukha sa kumpanya? O sa buong bansa? Hanggat nandyan pa si baby, magiging maayos ako. Hindi ako mawalan. Shenzhen Yang, maghintay ka sa akin. Huwag kumuha ng litrato. Sa wakas tapos na. Kailangan akong umalis ka agad. Tumawag ka sa reporter? Ay, sorry. Nakalimutan kong tungkol sa'yo. Pumunta sa susunod. Masakit pa ba mukha mo? Iyon ang pangalan na anak na babae at ang kanyang asawa sa Shen Group. Iba sila sa atin. Huwag mong tingnan siya. Hindi siyang hinahanap mo. Ako? Magpahinga ng mabuti. Bukas, maaaring alisin ang tahi mo. Boss, hindi ko maintindihan kung bakit binigay mo kay Lindsay Yuan ang Shen. Kailangang pagkainin ng mga baboy bago patayin. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong maranasan niya ang pagpagsak mula sa langit hanggang sa impyerno. Iyan ay nararapat.
Hiniling ko sa iyo na imbestigahan mo. Ayon sa mga medikal na record at impormasyon, talagang buntis si Shen Xingyang. Kung gayon man, yung mga asong magkasintahan, hindi lang sinasaktan nilang kapatid ko, pero pinatay din ang pamangkin ko. Ano ito? Napag-alam ang sulfuric acid, ang lokasyon ng insidente, baka may hinala ka. Ang kapatid ko ay tinorture nila bago ito namatay. Lindsay Yuan Zue. Gusto kong gawin mas mahirap ang buhay kaysa kamatayan.